Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon na napakabuti niya po sa ating buhay, sa pag-iingat, sa paggabay, sa maghapon po sa atin. At muli, meron po tayong matututunan mula sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na pwede muli kayong mag-aaral ng inyong banal na salita. Bigyan niyo nga po kami ng pangunawa at meron po kayong matutunan sa gabing ito at kayo po ang maitaas. Patawad din po sa kasalanang nagawa. Sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus, dalangin namin ito. Amen. Alright, so basahin po natin ang ating text po dito sa Matthew 27, verse number 62. Sabi po ng Bible, Now the next day that followed the day of the preparation, the chief priests and the Pharisees came together unto Pilate, saying, Sir, we remember that the deceiver said, while he was yet alive, after 3 days I will rise again. 64. Command therefore that the sepulchre be made sure until the 3rd day, lest his disciples come by night, and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead. So the last error shall be worse than the first. Pilate said unto them, Ye have a watch, go your way, make it as sure as you can. Sabi po ng Bible sa 66, So they went and made the sepulchre sure, sealing the stone and setting a watch. Yan pong pamagat natin. Sealing the stone and setting a watch. So makikita po natin dito sa binasa po nating mga talata na noong pong nailagay na po ni Joseph of Arimathea ang Panginoong Jesucristo doon po sa tomb. Ano po? Ay naalala ng mga chief priests na ito at mga Pharisees na nagsama-sama po sila. Pumunta sila kay Governor Pilate at sabi nila, Sir, naalala namin na yung deceiver, sabi niya, ay noong nabubuhay pa siya, talking about ang Panginoon po, sa verse number 63, ay after 3 days, ay mabubuhay. Kaya sabi nila, command ngayon na merong babantay po doon sa sa tomb na yan, at ng 3 days, upang sa ganon, baka merong kukuha ng katawan niya at sabihin na buhay. Oo, baka linlangin nila tayo. Kukunin nila yung katawan ng Panginoon tapos sasabihin na nabuhay. Pwede bang maglagay tayo? Oo, ng guard doon sa tomb. So sabi ni Pilate, sige, gawin nyo as much as you can. Oo, gawin nyo ang lahat hanggat sa makakaya nyo. Ang ginawa po nila, naglagay po sila ng mga bantay doon at they sealed the stone. Sealing the stone and set a watch. Ano ho? So, kaya pag-aralan po natin ang sealing po dito from the Greek word na spragizo, to keep for security. Ang setting a watch naman po dyan, custodia, ay custody, at yun po ay Roman guard. Opo. So naglagay po sila ng bantay na Roman na magko-custody doon po sa tomb ng ating Panginoon. Okay? Sealing the stone, sinicure po nila, and setting a watch. Naglagay pa po ng Roman guard. So makikita po natin dito, number 1, the chief priest and the Pharisees came together unto Pilate,
and ask him if they can appoint a guard on the tomb of Jesus. Okay, so number 2, they are insecure and presumptive that the disciples of Jesus will come by night to steal the body of Jesus. Alain niyo po yan, ho. Na-insecure po sila eh. Oo. At meron po silang presumption na yung disciples ng Panginoon pupunta at kukunin yung katawan niya. Baka tayo ay mapahiya sapagkat kinuha nila tapos sasabihin na buhay, tayo ang kahiya-hiya. Kaya dapat i-secure natin itong katawan ng Panginoon na ito. So, na-insecure po sila eh. Tinitignan ko po yung dictionary dyan sa insecure. Yung sabi niya is unfixed na kaisipan. Kumbaga, unstable. Oo. Yung bang nababagabag, nagdududa, nag-aalinlangan. Yan po ang binigay ng dictionary ho sa insecure. Ano po? Alam niyo po, pagkaganyan po ang isang ugali ng isang anak ng Diyos or isang tao na insecure, parang akala mo siya lagi ang pinag-uusapan kahit hindi naman. Akala mo siya lagi ang pinapatamaan, hindi naman. Akala mo siya yung pinapasama or pinag-uusapan, di ba? Pero hindi naman eh. Mahirap po yung nai-insecure. Oho, yung bang nag-aalangan, unfixed yung kanyang mind, ano po. Tsaka nag-aakala presumptive. Nag-aakala na ganito, paano kaya ito? Ano kayang mangyayari sa akin? Bakit ganito? Oo, so kumbaga nagpi-presumption sila na baka malugi tayo. Oo. O kaya naman mapahamak tayo or mapahiya tayo. So ganyan eh. Pag ganyan po ang iniisip po natin, kumbaga hindi po positive, hindi po yung salita ng Diyos, talagang may insecure po tayo eh. Nais ko pong sabihin sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na pag ang paniniwala natin ay nasa Panginoon at sa Kanyang salita, ang salita ng Diyos po ay absolute. Kung sinabi ng Diyos, when God said it, that settles it, in any aspects of life, in any areas of our life. When God said it, that settles it. Oho, anuman pong aspeto ng ating pamumuhay po yan, mapapamilya nyo yan, sa personal man yan, trabaho man yan. Opo, when God said it, it settles it. So, without insecurity or anumang presumption na hindi maganda. By the way po, pag na-insecure po tayo, unhealthy po yan sa atin. Hindi po makakatulong po yan sa improvement natin, sa stability natin. Hindi po yan makakatulong sa pagmamature po natin sa ating buhay Kristyano. Alright? Pero parang itong mga chief priest at mga Pharisees na ito, na insecure eh. Baka kunin ang katawan ng Panginoon. Oo. And number 3, Pilate told them to do all they can to secure the place where Jesus lay. So sige, bahala kayo, gawin nyo lahat ng gusto nyo. At bukas po, by the grace of God po, ay Resurrection Sunday po bukas. Yan po yung laman ng ating daily words of encouragement and even sa ating preaching. Opo, kaya pumunta po tayo sa ating churches na para makinig ng resurrection message. Ano ba yung significance yan, implication yan para sa ating buhay Kristyano sa kasalukuyan. So, nabuhay ang Panginoon, kaya niya rin pong buhayin ang anumang problema mo. Opo. So, maaring namatay yung relationship mo sa asawa mo, kayang buhayin ng Diyos. Maaring namatay yung pag-asa mo sa pag-aaral, kayang buhayin ng Diyos yan. Yan po yung ilang implication yan. Pero mas e-emphasize po natin yan bukas. And alam nyo po, na-insecure sila, sinecure nila yung place, pero kahit anong ginawa nila, nabuhay pa rin po ang ating Panginoon. Alright? So, kaya manampalataya lang po tayo sa Kanya, sa Kanyang salita. It is absolute, it is sure. Mapagkakatiwalaan po natin ang Panginoon. So, panghuli po, sabi ko dito, wrong presumption will lead you to condemnation. So, pagka mali yung presumption, yung inaakala,
ililid ka niyan sa condemnation. Parang ito, mga priest, Sadducees, Pharisees, mga elders, and even mga religious leaders, ano po. Pero mali yung presumption nila sa Panginoon. Imbes na naniwala sila na siya yung Messiah, siya yung tagapagligtas, siya yung magbibigay sa kanila ng kapatawaran, ay alam niyo po, ay hindi pa sila naniwala. Sa halip, nagalit pa sila sa Panginoon nung sabi niya, ay Diyos lang ang magpapatawad sa inyo. Di ba? So, nagalit pa sila sa Panginoon imbes na maniwala. Why? Because wrong presumption. At alam niyo po, ang leading po niyan, condemnation. Kasiraan. Condemnation sa impyerno, kasiraan din po sa testimony, at sa anuman pong dignity at integrity ng tao. Kaya, pag meron tayong salita ng Diyos, mga kapatid, tama po ang magiging presumption po natin sa buhay. Pangalawa, an immature person is always insecure. Bakit siya insecure? Bakit siya nag-aalangan? Oo, sapagkat immature eh. Di ba? Sapagkat immature. Alright? So, pangatlo po, insecurity, sabi ko dyan, is a product of uncertainty. So, pagka-insecure siya, insecurity, ang produkto po niyan ay uncertainty. Kawawa naman po yung taong uncertain. Di ba? Pag tinanong mo saan ka pupunta, ay pag namatay ka sa langit ba? Ay walang nakakatiyak niya. Magpapakabait na lang ako, baka sakali sa langit ako. Uncertainty. Di ba? Ang Diyos po laging certain. Ang Diyos po sigurado. Siguradong kaligtasan. Pag ikaw po ay nanampalataya, tinanggap mo siya bilang iyong sariling tagapagligtas. So, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na amin natutunan. Pagpalain nyo nga po ito sa aming buhay. Salamat, Panginoon, kahit sinil nila ang stone, naglagay sila ng guard, pero totoo ang inyong salita na after 3 days, you rose from the grave. And we will understand them tomorrow, O God. Kaya Panginoon, salamat na kayo ang naging Messiah, Savior po namin, at kami nakatiyak ng kalangitan, Panginoon, according sa inyong salita at pangako, Panginoon. Kaya we are secure, not insecure. Kayo po ang manguna sa amin, Panginoon, sa natitirang oras sa gabing ito. Patawad sa kasalanan na nagawa. In Jesus' name I pray. Amen. So, magandang gabi po sa ating lahat. Yan po muna ang ating daily words of encouragement. I hope and I pray na meron po tayong natutunan. And see you po sa araw ng bukas sa Panambahan. Patuloy tayong mag-worship sa Diyos. Hindi po siya namatay, kundi buhay na buhay po ang Diyos. Minsan lang po siyang namatay. And go to your own churches at tayo po ay mag-worship, magpuri sa ating napakabait, napakabuti na Panginoon. God bless us all po.